underneath. Ha? Thank you. Okay. Weird, pero... Muli, malapit na po tayong Pero safe naman. Kaya lahat po ng Pangit nakakarinig tingin ng sa aking boses, mangyari tayo po ay nakakarinig. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Parang mahina pa po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ako, tayo po ay full house. Dito po ang mga taga-batasan. Wala. Taga-DC po, taga-DC, no? So, join po tayo worship. So, dami pong tao. Pero nakakatawa po dahil marami po tayo na sabay-sabay na pagbibigay ng papuring pagsamba sa ating Diyos. Amen po ba? Yan. Kumusta po ang unang bahagi ng taon ninyo? Busy po ba? Busy na po agad, no? Ako po, share ko lang, Charis, na busy po ang aking unang bahagi ng 2025 dahil pumunta po ako sa Mindanao, sa Caraga, sa Region 13. Ako po ay naging bahagi ng isang performance tour bilang bahagi ng Contrology. Marami pong ups and downs, pero naging masaya naman po dahil dun sa reception din ng mga tao. Nakakapagod, opo, pero salamat sa Diyos dahil pinag-ingatan niya po Ah, pero kami. she's... Isipin niyo po ilang gamit, yung instrumento po namin na sobrang bigat kasama namin. Kami po ay tumawid ng dagat, etc. So, thank you Lord na wala pong nagkasakit, wala pong kahit na injury. Yun. So, tanong ko po sa inyo, kumusta po? Paano niyo po naramdaman ang pag-ibig ng Diyos noong unang bahagi ng taon? Recitation po tayo, no? So, hindi niyo na po kailangan na pumunta dito kahit taas niyo lang po ang kamay niyo at magsabi kahit one-liner, no? Paano niyo po naramdaman ang pag-ibig ng Diyos nitong unang bahagi ng 2025? Meron po ba? Anyone? Yes po. Still alive! Buhay pa! Amen! Sino pa po? Parang nasa klase na ako. Yes po. Walang sakit. Walang sakit. Amen! O, dito na ako sa bahagi. Ito naman yung pa. Kahit sino po. Pag-iingat sa mga biyahe. Amen! Meron pa po? Peace and quiet. Wow! Sana all. Pero yun, amen po. Sa lahat po ng mga, yung mga pinagpasalamat natin, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos dahil, yun, buhay pa tayo ay kanyang pinag-iingatan. At naway ito po yung ating mas isipin pa sa araw na ito. At samahan niyo nga po ako na sa isang maiksing panalangin upang mas mahanda pa ang ating mga puso't isipan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil dinala niyo po kami dito lahat. Salamat po dahil kami po ay buhay pa at nararamdaman po namin ang inyong pag-ibig dahil meron po kami ng mga pangangailangan namin. Kayo po ang magbibigay sa amin ng kalakasan, wala po kaming sakit, at pinag-iingatan niyo po kami sa araw. Salamat po Panginoon dahil tunay na kayo ay dakila at wagas ang inyong pag-ibig sa amin. Naway kami nga po ay lumapit sa inyo ngayong araw at tanggalin niyo po lahat ng humahadlang sa amin, sa aming paglapit sa inyo, sa aming pag-awit sa inyo. Maging kayo lamang po ang focus namin ngayong araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos na nararamdaman natin noong nakaraang taon ay nararanasan din po natin ngayon. At ito din ay magpakailanman. No? Sabi nga po sa Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay
ay hindi nagmamali. Sabayan niyo nga po ako sa mga susunod na linya. Kahabagan mo, walang kapantay. Ito ay naging sa iba, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Samahan niyo po ako na ideklara yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at tumawid para sa Kanya. Wala
Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga ang siyang Diyos ng lahat. Ikaw nga ang Diyos na tapat at dakila sa aming Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad at walang maikukumpara sa iyo, Panginoon. Aming Ama, salamat sa pagmamahal mong tapat sa amin. Maraming salamat din sa iyong walang sawang pakikinig sa aming mga panalangin. Panginoon, ngayong umaga ay lumalapit kami sa iyong harapan at kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. And Panginoon, naway lagi mo kaming bantayan, gabayan sa mga aming gagawin sa pang-araw-araw, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso na maaaring maglayo sa amin sa iyo, Panginoon. Aming Ama, kami rin po ay naririto upang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa bagong taon sapagkat sinamahan mo kami at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat din sa iyong pag-iingat sa amin. Ganon din po sa pagpasok namin sa aming paaralan, sa mga trabaho, Panginoon. Talagang sinasamahan mo kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din sa iyong patuloy na pagbibigay ng mga provisions at blessings sa amin, Panginoon. Panginoon, itinataas din po namin ngayong umaga ang magaganap na congregational meeting, Panginoon. Pinapanalangin po namin na itong meeting na to ay talagang maging maayos at masabi ng bawat kasapi ang mga dapat iparating sa mga taong nakikinig ngayong umaga. And Panginoon, naway itong meeting na to ay ikaw ang maging sentro, walang maging anumang aberya, Panginoon. And pinapanalangin din po namin ang bawat elders and deacons na patuloy niyo po silang bigyan ng kagalakan sa kanilang mga puso sa paglilingkod sa aming iglesia, Panginoon. Bigyan niyo rin po sila ng sapat na karunungan para sa pagsasaayos ng mga layunin dito sa aming iglesia. Bigyan mo po sila ng sapat na nakagalakan sa kanilang mga puso sa paglilingkod. Dahil alam po namin na hindi ganun kadali ang pagmamanage ng aming iglesia, Panginoon. And dakilang Ama, tinataas din po namin ang aming mga sarili sa iyo. Kayo nga po ang aming maging matatag na pundasyon sa mga oras ng pangangailangan. Aming Ama, patuloy niyo nga po kaming akapin, gabayan, at samahan sa araw-araw. Naway mo ipakita mo sa aming mga kapwa ang iyong tunay na pagmamahal, Panginoon. Naway gamitin mo ang aming buhay sa ikalulugod mo, Panginoon, at magamit kami para maipakilala ka sa mga taong di pa nakakilala sa iyo. And ganun din, Panginoon, patuloy niyo nga kami bigyan ng pag-iingat din, Panginoon. And ganun din po sa bawat miyembro na naririto para sa iyong mga gawain ay talagang magamit kami, magamit yung mga talento namin, magamit ang mga aming karunungan dito, Panginoon. And aming mga pinapanalangin din namin ang aming puso, Panginoon, ang aming isip, kung ano man kung asan kami ngayon sa iyo, sa aming relasyon sa iyo. Naway talagang ikaw yung magbantay sa aming mga puso at ikaw yung maging sentro nito, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din namin at tinataas din namin ang bawat ministry at ministry coordinators. Pinapanalangin po namin na patuloy niyo pong samahan at gabayan ang bawat MC. Lagi niyo po silang bigyan ng comfort, Panginoon, at bigyan sila ng pusong handang patuloy na naglilingkod sa iyo. Gayon din po ang bawat kasapi ng mga ministries. Lord God, gayon din ay bigyan niyo rin po sila ng pusong handang maglingkod sa iyo. Dakilang Ama, naway kayo nga ang maging laman ng aming puso at isip kung bakit kami naglilingkod, Panginoon. Patuloy niyo nga kaming kalingain at gabayan sa bawat gawain namin aming gagawin. Naway lahat ng aming nanaisin at gagawin para sa iyo ay magbigay ng saya at maging kalugod-lugod sa iyo. Aming Ama na makapangyarihan, sa nalalapit na eleksyon, pinapanalangin namin ang mga botante na boboto sa mga nararapat na maupo. Gabayan mo ang bawat Pilipino na maging wais na botante, Panginoon. Gayon din po ang mga kandidato na tatakbo. Naway talagang
gamitin nila ang kanilang pagtakbo sa eleksyon para talagang magampanan ang tungkulin nila upang matulungan ang aming mga kapwa at bansa, Panginoon. Gayon din po ang kanilang mga proyekto ay talagang maisakatuparan, Panginoon. Itinataas din po namin ang aming bansa, Panginoon. Ikaw nga po ang maghari at maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo nga pong maipakilala at maipakalat ang iyong pangalan sa mga taong di pa talaga nakakakilala sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin din namin ang aming presidente at ang mga kasapi ay patuloy mo silang gabayan, Lord God, at bigyan ng sapat na karunungan at pusong handang maglingkod sa kanilang mga nasasakupan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinataas namin. In Jesus' name we pray. Kanina po, nagbahagi po tayo ng kung paano natin nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. O sa unang bahagi nga po ng 2025. Pero higit po doon, no, naramdaman po natin ang kanyang pag-ibig, na yung kanyang dakilang pag-ibig, noong inialay niya kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Sabi nga po sa Efeso 2:4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo ay binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, hindi lang po sa mga pagsusustena sa atin, sa mga araw-araw, sa paggabay. Mas malawak po yung pag-ibig ng Diyos na tayo niligtas na. Yung pag-ibig at habag niya ang nagpapalakas sa atin, nag-iingat sa atin at nagligtas nga sa atin mula sa kamatayan dahil sa ating pagkakasala. At ngayon po, sana mas pagbulay-bulayan natin yun, na gano'n kabigat, na gano'n kalaki yung kanyang pag-ibig sa atin. Awitan po natin siya at magpakumbaba sa kanya. Tayo dito ngayon. Awang
po ay lumapit ng may pagpapakumbaba. Maraming salamat po dahil kami po ay inyong kinakausap. Kayo po ay nakikinig din sa amin. Naway kami po, Panginoon, ay nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Maraming po tayo po. Handa po natin ang puso't isipan natin sa pagkakas. Thank you, Rachel. Magandang umaga po. Dami natin. Kinakabahan po ako. Hindi, pero praise God po dahil ang dami natin and may opportunity po ako ulit na makasama. Hindi lang po yung mga taga-DC pero kasama din po natin ang mga taga-Batasan. So, praise God and hindi ko na po papansinin na ang dami nyo. Pero praise God dahil siya naman po ang naglagay ng mga inyanda niyang salita sa akin. And prayerfully ay yun po yung mga mapakinggan nyo ngayong umaga. Kaya hinihiling ko din po ang atensyon ng bawat isa at ang tunay na pakikinig mula sa ating mga puso. Hopefully, yung mga distractions po ay itabi muna natin or yung mga worries na meron po tayo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, a true act of repentance, tunay na pagsisisi. And siguro para po ihanda tayo, tanong ko lang din po sa ating lahat, no? May kasalanan ka na ba sa ibang tao na pag naalala mo talagang pinagsisisihan mong ginawa mo? Maaring nung bata or kahapon lang. Pero ako po, hindi ko po alam kung natatandaan pa ng mga magulang ko or ng pamilya ko. Nung bata po ako, lagi ko po ito kinikwento sa mga kaibigan ko na kung yung iba sa inyo natatandaan yung kotse po ni Papa na green, dati po drinuwian ko yon ng magandang ice cream. May cherry pa po. Tsaka, ayan o, napakaganda. Ang pinanggamit ko pong drawing, bato. So, para po sa mga tatay, pasensya na po. Pero yung kotse po niya nun, may maliit na ice cream na hindi na po nabubura. Pero ayun po, no, parang nung bata ako, every time dadaanan ko yun, pag nakikita ko, natatandaan ko yung pinagalitan niya ako ni Papa kasi bato nga naman yung pinang-drawing ko. Pero nagsisisi po ako nung time na yun kasi parang kung pwede ko lang bawiin or balikan, hindi ko po gagawin. And on a more serious note, syempre marami pong mga bagay na nasabi na siguro natin sa ibang tao or nagawa natin na gusto sana nating bawiin or baka pinagsisisihan natin. And baka kayo rin po kung may naiisip kayo. And kung pwede lang sanang mag-sorry sa mga tao na yun kung hinaharap natin sila. And ang napakagandang balita po is that yung Panginoon natin, 24/7 available po. Anytime pwede po tayo mag-sorry sa Kanya kung sa Kanya po tayo nagkasala. And anytime, tatanggapin niya po ang ating sorry. Pero anong klaseng paglapit po ba ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Anong klaseng pagsisisi po ba talaga ang gusto niyang makita mula sa ating mga puso? So yun po yung titingnan natin sa ating talata ngayong umaga. Pero bago po muna yun, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil nagsama-sama po kami dito sa inyong iglesia bilang mga magkakapatid na nandito para sambahin ka, para mag-fellowship, at para makinig po sa inyong salita. Ihanda mo po ang aming mga puso na talagang mapakinggan namin kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Ihanda mo po ako bilang inyong lingkod na yung mga hinanda ko pong outline, mga hinanda ko pong talata ay talagang maluwalhati ka. At nang marinig po talaga ng kongregasyon ninyo, at naway madala po namin sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw. Bless niyo po yung time na to, Lord. Alam namin na kasama namin kayo. At nagpapasalamat po kami sa karunungan at pagmamahal na nagmula sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. So sige po, kung maaari po, tumayo po muna tayo. At kung may Biblia po kayo, samahan niyo po ako sa Lucas chapter 7, verses 36 to 50. So kung maaari po, babasahin ko po yung talata and then salit-salit po tayo sa bawat slide. So next slide po,
kung pwede niyo pong basahin. Pero ako po muna. Verse 36, inanyahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang yon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan, at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at di mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng inyong pananampalataya. Umuwi ka na. Praise God po for the reading of His Word. Pwede na po tayong maupo. So bago po natin talakayin talaga yung kwento ng babae sa talata, unting konteksto lang po. Sa mga verses or chapters po prior to this or bago po nito, umiikot na po si Jesus sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga syudad. At nagbabahagi na po siya ng magandang balita ng Diyos. At gumagawa na po siya ng mga milagro, nagpapagaling, nagbibigay ng mga payo or ng blessings through the Word of God. And ang naging epekto po nito sa mga tao doon ay nalwalhati po nila si Jesus. At ang tingin pa po ng iba ay parang ito ba yung propeta na pinadala pagkatapos ni John the Baptist. Pero on the flip side po, yung mga Pariseo naman na naririnig na kung ano yung mga ginagawa ni Jesus, maitim po yung puso nila, no? Gusto nilang hanapan ng butas or opportunity para atakihin si Jesus. And importante pong maisip yung konteksto na ito as we go and study yung talata natin ngayon. And makikita po natin bakit importante na malaman ito. At bakit kaya, mapapaisip tayo, bakit kaya inimbita ng Pariseo si Jesus sa kanyang bahay? Tunay ba na gusto niyang makilala si Jesus? O kaya naman naghahanap siya ng oportunidad na ma-prove na hindi pala si Jesus ang talagang pinadala ng Diyos? So may kita po natin mamaya, no? May mga verses po na ipapakita yung puso talaga ng Pariseo. And ayun po, magandang itago sa ating mga isip as we study a true act of repentance. And yun po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Yung repentance o pagsisisi. Last week po, nung nag-prayer day kami, si Rico, yung sinabi niya repentance is teshuvah sa Hebrew. Ito po yung literal na translation, pagbabalik
So, pag may mga binasa po tayong ibang talata sa Biblia, ginagamit po yung salitang to sa pagbabalik sa ating Diyos. So, ganun po yung tunay na pagsisisi, ano. Ito po yung talagang gusto mong balikan, yung ama mo. Balikan kung saan ka nanggaling. Yun po yung ginawa ng babae at yun po yung makikita natin. Ano ba talaga yung itsura ng tunay niyang pagsisisi? At ano ba yung kinakailangan sa atin ni Jesus pag tayo'y tunay na magsisisi sa harap niya? Unang-una po, ito po yung paghahanap o pagnais ng kanyang habag at grasya. No? We seek God's mercy and grace when we are truly repentant. Last week po, kung may mga nakarinig sa sermon ni Kuya Ken, dinescribe niya po yung salitang mercy, awa o habag. And ang ginamit po niyang ehemplo, yung pagiging guro po niya, na meron pong parang power dynamic, kumbaga sa estudyante tsaka sa guro. No? Meron pong kinaawaan or meron pong magbibigay ng habag o ng awa. So, madalas po, merong isang may kapangyarihan o abilidad na mag-extend ng awa na yun. Halimbawa po, kung yun nga, guro ka na bibigyan mo ng passing grade yung estudyante mo na hindi naman ganun kasipag, o kaya naman boss ka, tapos pangatlong beses na na-late nung empleyado mo, pero bibigyan mo siya ng awa na, o last time mo na yan. O kaya naman jowa na nakalimutan yung anibersaryo, pero sige na nga, hindi na tayo mag-aaway kasi special naman yung araw na to. So may mga iba't ibang oportunidad po. Hindi po. May mga iba't ibang oportunidad po na magpakita ng awa o habag sa ibang tao. Pero yung habag po na nanggagaling sa Diyos, no, unlimited po yan at napakadakila. Dahil sa kanyang dakilang habag, kaya na nating talikuran ang ating mga kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. And totoo po na maawain ng Panginoon. Amen po ba? Parang ano po, talagang gusto ko maramdaman na totoo ito sa atin, no? Sa ating mga puso. At yung babae po sa teksto, alam at naintindihan na mahabag sa kanya ang Diyos. Bakit po? Tingnan po natin, no? Sa verse 37 po, sabi, sa bayang yun may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Pumunta po siya dun sa bahay ng Pariseo. Hindi po siya inimbita, pero nung nalaman po niya na nandun si Jesus, siya po ay kusang pumunta. Maaari po, pagbalikan natin yung konteksto natin kanina, ay narinig na po niya yung mga nagagawa ni Jesus. At posibleng na-curious po siya kung bakit ganito yung mga mensahe na nanggagaling kay Jesus na, tinatanggap pala niya yung mga makasalanan na tulad ko. At maaaring yun po yung naging rason kung bakit nang namarinig niya na nandun si Jesus, siya na po mismo ang lumapit at pumunta. Maaaring bilang isang makasalanan na tao, narinig na niya yung mga ipinaparangal ni Jesus tungkol sa pagsisisi o repentance. Pangalawa po, nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Mayroon po siyang tiwala sa naging pagkakilala niya kay Jesus. Kasi isipin po natin, ba't po siya magdadala ng jar ng perfume kung hindi pa po niya nami-meet si Jesus? Ready na po siyang maghandog ng kanyang alay kay Jesus. Dinala na niya. Ibig sabihin, may pananampalataya po siya na yung mga narinig niya ay totoo. At yung mga narinig niya ay base po sa pagtanggap ni Jesus sa mga tao. Sinadya niyang parangalan si Jesus. Pagdating po niya, wala naman siyang sinabi. Wala po siyang hininging pagpapagaling. Talagang ang ginawa lang niya ay mag-offer ng act of service and offering to Jesus Christ. And pangatlo po, ayun po, yung mismong ginawa niya pagdating niya doon. No? Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan, at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Her act spoke of her intentions. So yung ginawa po niyang ito, mamaya mas tatalakayin po natin kung bakit mahalaga. Pero yung kabuuan po nito ng kanyang ginawa, considering yung konteksto po natin, pinapakitang lumapit po siya kay Jesus nang may intensyon na tumalikod sa kanyang kasalanan at magpasakop bilang lingkod.
May pananampalataya po siya na ang habag ng Diyos, hindi po siya tatalikuran o paparusahan kung siya'y lumapit, kundi sasang-ayon sa mga pinarangal na po ni Jesus bago pa nito. Nung bata, may mga panahon po ba na sinusubukan nating isikreto yung mga ginawa nating mali sa ating mga magulang? Oo po yung iba sa mga kabataan. I'm sure meron po yan na hanggang ngayon di pa alam ng mga magulang. Pero ako po dati, nung high school, may bago po akong cellphone. Bagong bili lang po. And ilang araw pa lang, nawala ko na. So, syempre, kabang-kaba po ako, no? And ninisip ko na paano ko itatago. Pero cellphone yun. So, syempre, malamang malalaman at malalaman po ng magulang ko. Kaya ako na po, kahit alam kong maling pagkakamali siya, at alam ko, sinabihan naman ako ng magulang ko na mag-ingat, ako na po yung lumapit at nagsabi sa kanila na nawala na nga po yung cellphone. At syempre, nagalit po sila, pero alam ko po, may kumpiyansa po ako na may hindi po masisira yung relasyon namin dahil sa inamin ko. And alam ko po na hindi po nila ako pipiliting bayaran yung phone or bumawi sa kanila. Sa kanila na po mismo nanggaling yung awa at pagpapatawad. And wala po akong ginawa to deserve that, kundi lumapit sa kanila. Paano pa po ang pagkasala natin sa Diyos kung saan walang kapantay po yung kasalanan na at pagkukulang natin bilang tao? Ganon din na wala rin kapantay ang binigay na grasya ng Panginoon sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Yung tiwala po sa grasya na ito, sa grace na to, pinakita din po ng babae sa kanyang pagsisisi. Sa setting po nung talata namin, maraming kasama po yung Pariseo nung kumakain po sila. No? Madalas po sa mga hapunan nung Jewish times ay pag may hapunan po, nagtatalakayan po sila or debate tungkol sa Biblia. And kaya sabi nga po sa verse 49, mga kasalo. Kaya natural lang po na yung iba sa kanila, maaaring isipin na kakaiba yung ginagawa ng babaeng ito. O kaya hindi karapat-dapat yung ginagawa niya. May kita po natin yun sa verse 39. Inisip po nung Pariseyong Simon, kung totoo ang propetang ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Pero kahit na ganito po yung iniisip nila, yung babae, lumapit pa rin po, kahit na maraming mapanghusgang nanonood. Alam ng babae na dahil sa grace ng Panginoon, hindi nakabase ang pagpapatawad sa kung sino siya, kundi sa kung sino ang Diyos. May mga humahad lang po ba sa atin lumapit ng buong puso sa ating Panginoon? Maaring takot po na parusahan tayo ng Diyos or guilt na hindi na po tayo karapat-dapat dahil ang dami na ng kasalanan ko, masyado na madami, hindi na ako pwede pumunta sa church. Or matagal na akong hindi nagpe-pray, sino ba ako para lumapit sa Diyos? Maaari pong self-righteousness or pagtingin ng mataas sa sarili na, maliit lang naman yung ginawa ko kumpara kay ganito. Or, maintindihan naman ng Diyos, active naman ako sa ministry. May mga bagay po na maaaring humadlang sa ating paglapit sa Diyos. At ituloy pa rin po natin, no? Sa kanino po natin nakikita ang ating sarili sa kwentong ito? Tulad ba tayo ng babae na buong pusong lumalapit sa Panginoon tuwing may kasalanan, na may tiwala sa kanyang pagpapatawad at kapangyarihang baguhin tayo? And paano po tayo nagpapakita ng awa at grasya sa ibang taong nakikita natin na nagkakasala sa Panginoon? Para po ba tayong Pariseyong Simon na iniisip hindi na sila karapat-dapat lumapit? Hindi na katanggap-tanggap ng pagpapatawad o kaligtasan? Pero hindi lang po sa paglapit, tumigil ang pinakitang pagsisisi ng babae. Pati yung mga ginawa at inalay po niya pagkatapos nito, makubuluhan din po sa pagpapakita ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Makikita po natin kasi yung tunay na pagsisisi po ng babae ay ang pag-alay ng buong pagkatao niya sa Panginoon. A true act of repentance offers oneself to God.
pag may bisita po tayo sa bahay, ano po yung expectations na meron sa Pilipinas? Kung ikaw po yung bisita, magtanggal ng tsinelas sa pinto, o kaya magmano kung may nakakatanda, or kung ikaw naman po yung host or nag-imbita. Di ba expected po sa Pilipinas, papakainin mo, di ba? Parang nakakahiya kung wala kang handa, or merienda man lang, or tubig man lang, di ba? Pero, bilang host po, di ba, sa Asian households po, lahat po ginagawa natin para maging komportable yung bisita natin. Noong panahon po ni Jesus, may mga ganun din po sila. Maaring iba po sa atin, pero may mga custom o tradisyon din po sila na ginagawa tuwing may bisita po sa bahay or tuwing may handa. At makikita po natin paano po nagkaiba yung Pariseo sa babae sa paggawa ng mga ito. Unang-una po, yung paghuhugas ng paa. Isa sa mga unang ginawa ng babae. Balikan po natin saglit. Yung Israel po, deserto po yung paligid nito. Kaya pa naglalakad po, wala namang boots nung time na yun. Nakasandals lang po sila. Magiging maalikabok po talaga ang kanilang mga paa. Kaya natural po, pagpasok mo ng bahay, kailangan hugasan po ang inyong mga paa. Lalo na po yung mga lamesa nila pag kumakain po. Hindi po dining table tulad natin ngayon. Mababa po sila. Kaya yung paa mo, malapit sa pagkain mo, syempre ayaw mong maalikabok yun, di ba? And yung gawain po na ito, yung paghuhugas, ginagawa po kadalasan ng lingkod sa bahay or ng servants. Madalas po, ginagamit na ehemplo bilang servanthood. Si Jesus mismo, ginawa niya ito sa kanyang mga disipulo a few chapters later. And para po sa ehemplo ng babae, ginawa po niya ito gamit ng kanyang luha at buhok. Sabi po ni Jesus, hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Hindi na nga premium service yung hinihingi ni Jesus. Humingi na nga lang siya ng tubig, panghugas. Pero hindi man lang to na-provide ni Simon. Pero yung babae po, yung expression ng servanthood ng babae, hindi lamang karaniwang tubig ang ginamit niya o tela, kundi sarili niyang luha at buhok. Galing po sa kanya yung inoffer niya kay Christ. Mga bagay na mismong nagmula sa kanyang pagkatao. Binigay po niya kung ano ang makakaya niya. Hindi naman po siya yung may-ari ng bahay para kay Jesus. May malalim po siyang pag-intindi sa kanyang kasalanan. Umiiyak po siya sa paanan ni Jesus ng buong pusong pagsisisi. Pag-isipan po natin, para po maghugas ng paa, tingin nyo okay lang po yung demure na one tier chick lang, gano'n. Kailangan po mas marami doon ang luha para mahugasan po ang paa, di ba? O mapunasan man lang. Gaano po kabigat yung nararamdaman ng babae para magawa ito? At gaano po kalaki ang kanyang worship and reverence and pagsisisi sa ating Panginoong Jesus. Tapos pinunas pa po niya to, hindi gamit ng tela, kundi buhok niya. Buhok na para po sa mga babae noon, prized possession po o mahalaga pong pag-aari nila. Makikita po natin yan sa Biblia na tinuturing mahalaga po ang buhok ng mga babae. Truly, yung babae, ino-offer po talaga niya yung pinakakaya niya para kay Jesucristo. Hindi lang po titigil doon. Pangalawa po, verse 45. Pwede po bang sabay-sabay nating basahin? Hindi tumigil ng kahahalik. Sa kultura po natin ngayon, beso-beso daw po. Or kaya naman, madalas, sa pamilya o sa kasintahan ginagawa ang mga halik, ano? Hindi po madalas sa mga kaibigan, unless beso-beso nga. Pero nung dati po, sa customs ng mga Jewish people, ang halik po ay normal po sa pagbati, pagpapakita ng respeto, o kaya pagmamahal sa kaibigan o kapatid. Pwedeng ginagawa po pag may bisita, pagbati sa kanila, o kaya pagpakita ng paggalang sa guro. And until now, may ilang kultura po sa kanila na ginagawa pa rin ito. Si Pariseyong Simon po, hindi hinalikan si Jesus pagpasok niya ng bahay. Ngunit para sa babae, hinalikan po niya si Kristo sa paa
The last place you would want known to kiss. Pero hindi mo gustong halikan ng paa, di ba? Pero usually ginagawa to pag talagang punong surrender po ang turing mo sa taong yun. At hindi lang isang halik, kundi hindi siya tumigil. Habang nagsasalita si Jesus, hinahalikan pa rin niya yung paa. At hindi tumigil ang kanyang paggalang kay Jesus. Nagpapakita lang po ba tayo ng pagmamahal at pagsamba sa Diyos tuwing okay ang ating puso? Paano po sa mga oras na mabigat at nagsisisi tayo? Are we able to consistently, walang tigil, shower Jesus with love and worship and affection? Lalo na pag nagsisisi ang ating mga puso. Panghuli pong ginawa ng babae, no? Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. So, ganun po ulit. Nung time nila noon, natural po na pag may bisita, pwede pong i-anoint with oil o lagyan po ng langis ang ulo ng mga bisita. And ito po ay pagtanggap o pag-welcome sa kanila. And yung langis po, minsan pinabanguhan, binubuhos po yan bilang paggalang or ma-refresh sila pagtapos ng paglalakbay. Gesture po siya ng hospitality and simbolo ng blessing o favor na nakapattern po sa Biblia. And kung tatalakayin pa po natin lahat ng history ng anointing, medyo mahaba-haba po to. Pero yun po yung basehan niya. Pero yung Pariseo po, yung host ni Jesus, hindi man lang siya welcome o pinarangalan bilang bisita. Ngunit yung babae na hindi naman parte or imbitado sa hapunan, kusang lumapit at nag-alay kay Kristo ng kanyang makakaya sa anyo ng sisidlang alabastro or alabaster jar na may pabango. Ito po yung alabaster jar. Kadalasan ginagamit po para lagyan ng napakamahaling pabango o langis na nagmula sa Ehipto. And sa ilang halimbawa po sa Biblia, ginagamit po ang 1 taon na sahod para sa mahirap na manggagawa. Yun po yung value ng pabangong ito. Bagamat hindi po natin alam kung ano yung trabaho or katayuan ng babae sa lipunan, maliban sa makasalanan po siya at hindi tanggap ng mga Pariseo, hindi rin po natin pwede isipin na mayaman yung babae o maharlika siya. Kung iisipin po natin na karaniwang tao lang po siya, tulad ko o tulad nyo, makikita po natin yung timbang ng handog na ginamit niya para kay Jesus. Naghanap po ako ng mahahaling pabango sa modernong panahon eh. Hindi man po exact comparison, pero kung inisip po natin, base sa PSA average na sweldo na 20,000 to 20,000, isang taon po na sahod yan, yung Chanel No. 5, mga 200,000 pesos po. Parang isang patak lang ayokong gamitin to. Paano po yung babae na sabi sa talata, binuhos niya yung pabango. Parang ang mahal. Pero it says a lot about her heart na kinaya niya po niyang ialay to sa Panginoon. Sino po kaya itong gawin? Sino pong add to cart ko na po bukas? Imagine po, offering something of this value, no? Ganitong kalaking halaga. May pagmamayari po ba tayo na willing tayong, pagharap natin si Jesus, willing tayong i-give up? Pinakamamahaling mong gamit? Minsan mahirap na nga magbigay sa tithes, lalo na pag mabigat ang bayarin sa bahay, which is understandable. And hindi naman po ibig sabihin na literal o pinakamahaling bagay mo na sa bahay, dalhin mo bukas. Kundi pag-isipan po, nung tumalikod po tayo sa kasalanan at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, masasabi po ba talaga natin na inaisuko na natin lahat ng meron tayo para sa Kanya? Mga material na bagay, mga oras natin, yung mga fruits ng ating mga pinaghirapan, sa Kanya pa una po bang napupunta? Let us be reminded by the woman's example and what it meant for her. Lahat po ng mga bagay na ito, inalay ng babae. Inalay niya dahil nakita at kinilala niya si Jesus, na nagresulta po sa pinakamabuti at kamanghamanghang balita sa lahat. Yung tunay po niyang pagsisisi
ay nagresulta po sa pagpapatawad at pagbabago na nagmumula sa Diyos. A true act of repentance results in God's forgiveness and transformation. Paano po natin nasabi na pagpapatawad? Balikan po natin ang kaunti. Pagkatapos po gawin ng babae lahat yon. Sinabi nga po ng Pariseyong Simon, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Ang tanong po sa talata, may mga tao lang ba na karapat-dapat maligtas o mapatawad? Ang makasalanan ba, karapat-dapat matanggap ang pagpapatawad? Sinasabi po ng Pariseyo, dahil makasalanan yung babae, hindi dapat nagpapahawak si Kristo sa kanya. Pero si Kristo po mismo ang nagsabi, dapat ang may sakit ang nagpapagamot, hindi ang magaling. Sabi po yan sa Luke 5:30-32. Kaya't bakit natin huhusgahan ang mga makasalanan na lumalapit kay Jesus? Jesus forgives based not on who we are, but on our faith and willingness to submit to Him. Ang pagpapatawad po ay nagmumula sa tunay na pagsuko at pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Tayo po ba, kaya ba nating i-let go kung may nangutang po sa atin ng 50 pesos? Parang kaya pa po. Kung 500 po. Masakit pero once lang 1,000. 50,000. 50,000. May nangutang na po pa ng ganong kalaki. Klaro po na pinapatawad ni Kristo lahat ng makasalanan. 50 pesos man yan or 50,000. Basta lumapit sa Kanya, madami man ang kasalanan o kaunti lang, lahat po ay pinapatawad ni Jesus. Hindi po tinitingnan ni Jesus ang posisyon ng Pariseo o yung bahay niya, kayamanan niya, kaalaman niya, kundi ang loob po ng puso. Sabi niya, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan. Sabi po niya to sa mga Pariseo. Klaro po sa paninindigan ni Jesus na gusto niya ang loob po ng tao ang nalilinis, hindi lang po yung panlabas na anyo. Hindi po basehan ng trabaho, ang itsura, kayamanan, kasarian. Nakikita po niya ang pananampalataya at puso. At alam po ng babae na makasalanan siya. Hindi po tulad ng Pariseo. Kung nanghusga po tayo ng ibang tao base sa kanilang kasalanan, pero tayo inisip natin wala tayong kasalanan, tinatawag po nating sinungaling ang Diyos. Mahalaga po na alam natin na tayo ay makasalanan at handa tayong itaas at aminin ito sa Kanya para tayo ilinisin niya gamit ng banal na Espiritu. At hindi po natin pwedeng ipagyabang na malinis na tayo. Baka ako lang po kasi apelido ko. Pero araw-araw po nagkakamali at nagbibigo po tayo. Pero pwede po nating ipagmalaki ang pagmamahal niyang magpakailanman na hindi nagbabago. Sabihin nga po natin sa katabi natin, God's forgiveness never fails. Na makikita po natin sa ating pagwakas sa ating teksto, no? Sa verse 47 po sabi niya, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal. In English, therefore, sabi niya, pinoint out po niya na yung pananampalataya po ng babae, yun po ang nagligtas sa kanya mula sa kasalanan. Hindi niya inalam kung sino ba tong babae na to o inisa-isa pa yung mga kasalanan ng babae. Ang nakita po niya, yung pananampalataya ng babae at yung mga ginawa niya para mapakitang inaalay niya yung buhay niya kay Jesus. Ano kayang feeling na mismo kay Kristo mo narinig na pinatawad ka na? Wow! Minsan ba sa kultura natin, hirap tayo magsabi ng sorry, no? Or kaya magbate kahit na pinatawad mo na talaga yung tao. Parang may tinatago ka pa rin puot sa puso. And tao po tayo, minsan kailangan ng time para humilom ang mga nasaktan na puso. Kayo po, may mga tao ba sa buhay nyo na hanggang ngayon di mo pa mapatawad? Pero napakabuti po yung Panginoon, no? Kasi ang pagpapatawad niya, immediate, walang kondisyon, maliban sa pagharap
at pagsisi sa Kanya. Matapat at matuwid siya ayon sa Kanyang salita. At yung parabulo po ng kwento ni Jesus, nagpapakita na mamahalin niya tayo hindi based sa laki ng Kanyang pagpapatawad sa atin. Pero tayo po, mamahalin natin siya base po sa laki ng pagpapatawad niya sa atin. Kung mas malaki po yung kasalanan natin at naranasan mo yung dakilang habag at grasya ng Panginoon, mas malaki din po yung pasasalamat at pagmamahal natin sa Kanya. At nakita po ito ni Jesus sa pagsisi ng babae. Para sa babae po, natural na resulta ng pagpapatawad yung pagmamahal niya para sa Diyos. Ito po yung pagbabago sa ating mga puso pag pinatawad na tayo. And yung pagmamahal po na yun, ayon sa Biblia, ito po yung pagsunod sa Kanya. To love is to obey God. Nakita na natin yung puso ng babae nung makasalanan pa lang siya. Paano pa ngayon na pinatawad na siya ni Jesus? Yung panghuli pong sinabi ni Jesus sa kanya, "Your faith has made you well." Sa ibang mga talata rin po sa Biblia, hindi lang po ito ginagamit sa kaligtasang spiritual, kundi po sa kabuuhang pagpapagaling ng isang tao. I'd like to think na yung babae po, nung naranasan na niya yung pagmamahal ng Diyos, magbabago na po yung buo niyang pagkatao at iibahin na niya ang kanyang pamumuhay mula roon. At dahil nakamtan na rin po niya yung biyaya ng pagpapatawad ni Kristo, dapat lang na ipapakita rin po niya ito sa iba. And ganun din po sa atin. Klaro po yung expectation sa atin ng Diyos mula sa Biblia na kung tunay po tayo nagsisisi, ay dapat handa na tayong magpatawad ng iba dahil tayo rin ay pinakitaan ng awa ng Diyos. Reflection po. Are we comfortable? Komportable na po ba tayo sa pagpapatawad ng Diyos na hanggang doon na lang? Or yung grace ba na yun, hinahayaan nating baguhin tayo upang yung pag-ibig na nagmula sa Kanya ay mapapasa rin natin sa iba? Wala pong makasalanan na pwedeng makatakas sa Kanyang grasya at pag-ibig. Ginamit po ni Kristo yung ehemplo ng babae bilang oportunidad para ipakita po sa mga Pariseo, pati na rin po yung mga nanunood, na ano ba talaga ang inihiling niya sa ating puso at pananampalataya upang mapatawad at maligtas. Yung babae po na makasalanan tulad nating lahat, pinakita po niya ang tunay niyang pagsisisi sa kanyang pagnais ng habag at grasya ng Diyos. At hindi lang po yun, kundi inalay niya ang kanyang buong pagkatao at isinuko ito sa paanan ni Kristo. Yung pagsukong ito po ay nagresulta sa pagpapatawad ni Jesus na magdudulot ng pagbabago sa buhay ng kahit sinong magpapasakop dito. Naway lahat po tayo ay patuloy na tumalikod sa ating mga dating buhay at gawain. At hangarin po natin ang pagbabago talaga na makikita lamang sa bagong buhay kasama si Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa reminder na binigay mo sa amin. Salamat dahil patuloy mo kaming pinaalala ng inyong pagmamahal, ng inyong pagpapatawad, ng inyong mga mata na nakakakita sa aming puso. Salamat, Panginoon, dahil unlimited ang inyong grace, ang inyong mercy. At lahat kami ay hindi man ito deserve. E nakukuha pa namin ito mula sa inyo. Turuan niyo po kami, Lord, na magsisi ng tunay at harapin ka ng may surrender ng aming mga buhay. Na matanggal na po namin ang aming mga dating kasalanan, ang aming dating buhay, at talagang may alay namin sa inyo ang aming buong puso at ang aming buong katauhan, Lord. Bigyan niyo kami ng pananampalataya sa kung sino ka at paano mo babaguhin ang aming mga buhay. Naway mauwi po namin ito, hindi lang ngayon, kundi sa aming mga susunod pang mga araw at sa aming buong buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat sa oras na binigay niyo ngayon. At lahat po na ito, itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.
dakila at wagas ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. At maganda po no na ngayon po, pag-isipan po natin, siyasatin po natin ng ating mga sarili kung ano ba yung nasa isip at nasa puso't isip natin. At kung tayo ba ay handa na harapin din yung ating mga pagkakasala. Maaaring meron po tayo mga hindi pa na-realize or nais natin mabunyag sa ating sarili na ito yung aking kasalanan sa Diyos. Kaya po, samahan niyo po ako na gawin nating panalangin ang susunod na awit. Naway ito po'y maging panalangin natin na i-alay po natin ang ating buhay sa Diyos na siyang unang nagmahal at inialay ang kanyang buhay para sa atin. At naway ito rin po ay maiparanas natin sa iyo. Tumayo po tayo. pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ihanda po natin ang puso't isipan natin habang ipapalitan po ng mga usher ang offering.
Sabayan niyo po akong manalangin para sa ating mga ikapon. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig at salamat po sa lahat ng binibigay niyo po sa amin. Kasama na po dito ay ang aming mga trabaho at ang salapi para po sa pang-araw-araw na gastusin. Panginoon, iniaalay po namin ang bahagi, ang ikapo namin, bahagi ng aming kayamanan sa inyo at naway ito po'y magamit sa mga gawain ng Iglesia at naway ito rin po ay maging magamit din po upang maiparanas ang inyong pag-ibig sa iba. Salamat po Panginoon sa lahat at naway naialay po namin ang lahat ng aming buhay, lahat po ng aspeto ng aming buhay. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. O, nawalan po si Ate Joanna para sa mga anunsyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkatapos po ng ating worship service ngayong umaga, ay meron po tayong congregational meeting at 11 o'clock a.m. So meron pa po tayong time para po makapag-mingle, makapagkamustahan, pero huwag na po tayong aalis. Ito pong meeting na to ay para po sa mga members natin. So sino po ang mga members natin? Ito po ay mga tao na nabautismuhan dito po sa Lord of Life o kaya naman po ay nagpa-member para po dito makasapi sa ating congregation dito po sa Lord of Life. So by 11 po, please make sure na huwag po tayo maalis, mga members, kasi tayo po ay kasama sa ating congregation meeting. Pero po, huwag tayo mag-alala, meron po hinihandang packed lunch ang ating elders and deacons para po sa atin ngayong umaga ito po. So, hindi na po natin kailangan lumayo. I-supply naman po yun dito mamaya. Antayin na lang po natin. Meron po tayo ilang mga anunsyo para po sa Doña Carmen at Padarsa. Unahin ko po ang Doña Carmen. This coming Wednesday po, January 22, ay ang ating prayer meeting. In person po ito gaganapin, 7 o'clock p.m. At ang ating facilitator po ay si Tita Norma Dayan. Next Sunday po, 9:30 a.m. na po ulit tayo sa ating worship service. At January 26 po, ang ating worship leader ay si Papa. At ang preacher naman po ay si Tito Bong Tomanon sa Jeremiah 29:11, pagtiwala sa plano ng Diyos. Every first and third Sundays of the month po ang Sunday School dito sa Doña Carmen at ginaganap po ito sa umaga po at 8:15 a.m. para po sa Kids Sunday School. So tandaan po natin na first and third Sunday ito nagaganap. Para naman po sa Batasan announcements, next week po 9:30 a.m. ulit ang ating worship service sa Batasan. Ang ating leader ay si Emriel at ang preacher po ay si Kuya Ken Caballero sa Isaiah 56:1-7, God's Design First. Every first Sunday of the month po ng 1 o'clock p.m. ang Youth Sunday Pamor. At ang Sunday School naman po for kids ay every second and third Sunday of the month ng 1 o'clock p.m. So sa hapon naman po ang Kids Sunday School ng Batasan. Patuloy po natin ina-announce ang ating act of events. Meron po tayong piso para sa ating mga pastors. Meron po tayong alkansya dito po sa likod sa Doña Carmen. At meron din po tayong alkansya sa Batasan. So pwede po natin iyon punuan para po makatulong sa mga pastors ng AGCO. At pinapaalala lang rin po natin na napapalapit na po ang ating Run and Walk fundraising event ng AGCO din na gaganap din sa January 25, 2025. So para po sa mga kasali dito, makipag-coordinate na lang po tayo kay Kuya MJ Dayan. Ayan po, last week po napaaga ang ating pag-announce ng kanilang birthdays, pero ulitin ko na
birthday this week? Si Marcos? Asan siya? Ay, wala siya. Si Marcos din. Kailan siya? Sa January 17 naman ay birthday din ni Marcos. So sige, awitin po natin silang lahat. First time visitor po. Mukhang wala naman po, pero mamaya po ay magkamayan pa rin tayo pagkatapos ng ating palakpakan. Magandang umaga, kapatid. Dami nga natin hindi naman kailangan natin ng quorum para sa meeting natin pagkatapos nito. At salamat sa paghahanda ng deacons para sa meeting na ito at para sa palunch. Kukunin ko ang mga salita ng Panginoon mula sa Isaiah. Ang biyaya, ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Tinatawag niya ang mga tao upang lumapit sa Kanya. Ang sabi sa Isaiah 55, invitation, no? Invitation niya upang maranasan ng tao ang Kanyang biyaya, ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad. Sabi sa verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will freely pardon. At sa mga kanya na, sa mga tumanggap na ng Kanyang biyaya, mga lumapit na sa Kanya para sa Kanyang kapatawaran, ito ang Kanyang pangako. Sa mga bayan, ito sa Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. At sabi po sa atin, paalala ni Janina kanina, na bahagi ng tunay na pagsisisi ay ang pagsunod sa Panginoon. At bahagi ang nais ng Panginoon sa atin ay ibahagi natin ang naranasan natin na biyaya niya at awa niya at dalhin ito sa iba. Tayo po tayong lahat. This is the charge of the Lord to all of us. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide, do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Do not be afraid. You will not suffer shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. Sasamahan tayo ng Panginoon sa pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Bahagi ng utos niya sa atin na dapat natin sundin bilang iglesia. Patuloy po tayong tumayo, nakatayo para po sa pangunginawa. Ideklara po natin ang nararanasan nating pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tayo po ay umawit pa po tayo. Iwan po.